yung pangalawang bunga ng Espiritu po ng ating Panginoon. Amen? At ang ating pag-aaral po sa hindi po kayo nagkakamali, hindi po ito children's ministry. Okay? Ang ating pong pag-aaral, ang ating pong tema para po sa hapon na ito ay pamamagitan po nating kagalakan, aking kalakasan. Mga kapatid, ang kagalakan na dulot o ang kagalakan na ibinibigay ng ating Panginoon ang siya pong nagbibigay sa atin ng kalakasan. Amen ba? Amen. Okay, kung kayo po ay handa na, tayo pong lahat ay tumayo. Ating pong basahin ang ating teksto para po sa hapon ito. Okay. Sabi po sa aklat po ng Filipos, chapter 4, verse 4. Sabi po sa wikang Tagalog, magalak kayong lagi sa Panginoon. Inuulit ko, magalak kayo. Amen. Pinagpala na po ng Panginoon sa kanyang mga salita. Tayo pong lahat ay makakaupo na po. Okay, sa English po, rejoice in the Lord always. I will say it again, rejoice. Ang ganda rin po sa New Living Bible Translation. Ang sabi po roon, always be full of joy in the Lord. I say it again, rejoice. Alam niyo po ang salitang joy, rejoice, kagalakan o magalak ay isang bunga ng Espiritu na dapat pong tinataglay o nakikita po sa atin. Amen? Sa ating pong pagharap sa buhay na ito, dapat po tayo pong mga mananampalataya ay punong-puno po ng kagalakan. Amen ba? Especially dun sa mga workers ng Panginoon, ano? Ang hirap maglingkod pag walang kagalakan. Yung para bang sumusunod ka ng saagos, di ba? Tama ba? Napakasarap maglingkod sa Panginoon ng merong kagalakan. Kahit na anong pagod mo, okay? Punong-puno ka ng kagalakan. Naalala ko nung last Sunday, no? After nung anniversary sa Bulacan, no? Habang papauwi tayo, yung mga tao dun sa likod nang iinay. Di ba? They are full of joy. Kahit pagod, kahit wala ng boses, masaya. Sila yung nagagalak. Because they have a joy in their heart. Amen? Ganon din po yung sulat po ni Pablo para po sa mga taga-Filipos. Ang sabi niya, rejoice in the Lord always. I will say it again, rejoice. Can you imagine, nung sinulat po ni Pablo, ang sulat na ito, siya po ay nakakulong sa Roma. Pero sa kanyang pagkakasulat po, malinaw na habang sinusulat po ni Pablo ito, ang kanyang puso at damdamin ay nag-uumapaw sa kagalakan. Sapagkat 16 na beses pong ginamit ni Pablo ang salitang joy or rejoice. Amen ba? Alam niyo po sa mga mananampalataya, sa mga taong merong Kristo na sa kanyang puso, okay? Dapat po, stand out po ang mga Kristiyano sa karamihan. Amen? Kapag meron pong mga taong sama-sama o isang grupo, dapat po stand out ang isang Kristiyano. Nababanaan, nakikita sa kanyang anyo, sa kanyang mukha, ang kagalakan. Amen? Maging sa kanyang kung paano niya dali ng kanyang sarili. At sa kanyang pagsasalita, mga kapatid, dapat ang mga Kristiyano ay nagbibigay ng pag-asa sa mga taong hindi pa mananampalataya. Amen ba? Ganun po ang isang Kristiyano. Ang isang Kristiyano may kagalakan. Ngunit anong nga po ba talaga ang kagalakan? Kung inyo pong titingnan ng Webster Dictionary, meron pong dalawa tayong salita dito na kinakailangan po nating paghambingin. Ang salitang joy at ang salitang happy. Okay? Ang sabi po ni Webster sa kanyang libro, ang happy daw po, ang ibig sabihin po ng happy is favored by luck or fortune. Tunay nga naman ng isang tao ay nagiging masaya kapag maganda ang nangyayari sa kanyang buhay. Tama ba? Kapag meron kang pagpapala, kapag meron kang magandang trabaho, may magandang bahay, marami kang pera, masaya ka kasi pabor sa iyo ang nangyayari. Amen? Yun po ang kasiyahan. Pero kapag ang mga bagay ay hindi na nagiging pabor sa iyo,
nawawala po yung kasiyahan. Amen? Pero sabi po niya sa joy, ang word na joy, is to experience great pleasure or delight. Upang maranasan na isang dakilang kasiyahan, kagalakan. Amen? Kung titingnan po ninyo, malabo po ang kanyang pagpapaliwanag. Bakit po? Sapagkat ang salitang kagalakan po ay mailalarawan lamang ng isang taong merong Kristo sa kanyang puso. Amen ba? Amen? Hindi po niya kayang sabihin o hindi po niya kayang ilarawan ang salitang joy kung wala pa siyang Kristo sa kanyang puso. Amen? Kaya nga po kung titingnan natin, happiness is directly proportional with your situation. Kapag maganda ang nangyayari sa iyo, maganda ang pakiramdam mo. But joy, on the other hand, is inversely proportional with your situation, but directly proportional to your fellowship with God. Amen? Ano man ang nagaganap sa buhay mo, pangit man sa tingin mo, sa sitwasyon mo, hindi nawawala yung kagalakan. Amen? Sapagkat alam mo na meron kang Diyos na kasama. Amen? Directly proportional. Kapag ang iyong ugnayan, ang iyong fellowship sa Panginoon ay tama, kapag ang iyong fellowship sa Panginoon ay malusog, mga kapatid, ang iyong damdamin, ang iyong puso ay nag-uumapaw sa kagalakan. Amen? Sapagkat ang pinagmumulan, kapatid, ng kagalakan ay wala pong iba kundi ang ating Panginoon. At sabi po ni Pablo sa Filipos chapter 3 verse 3b, ang pagsamba natin sa Diyos ay sa Espiritu at na kay Kristo Jesus ang ating kagalakan. Ang pundasyon po ng ating kagalakan sa buhay na ito ay wala pong iba kundi sa ating Panginoong Kristo. Amen? Ang sabi po sa unang Pedro chapter 1 verse 8 to 9, dahil dito'y nag-uumapaw na sa inyong puso ang kagalakang di kayang ilarawan sa salita, sapagkat inaani na ninyo ang bunga ng inyong pananampalataya, ang inyong kaligtasan. Mga kapatid, ang pundasyon po ng ating kagalakan ay ang kaligtasan ibinigay sa atin ng ating Panginoon. Amen? Na meron pong isang anak ng Diyos na pumarito sa lupa, siya po ay nagkatawang tao, ibinigay niya ang kanyang buhay, siya ay namatay upang tayo'y magkaroon ng buhay na walang hanggan. Hindi siya nanatiling patay. Nang ikatlong araw, siya ay muling bumangon, siya ay muling nabuhay. At meron po siyang pangako na tayo kahit kailanman ay hindi po niya iiwan, hindi niya pababayaan at tayo po ay kanyang babalikan. Amen? Doon po nakaangkla ang pundasyon po ng ating kagalakan. Amen? Amen ba? Amen. Pwede ba natin palakpakan ng Lord? Kaya nga po ang isang tao po na mayroong tamang relasyon sa kanyang Panginoon ay nag-uumapaw po sa kagalakan. Amen? Ngunit ang tanong po, paano po natin patuloy na mararanasan sa ating pang-araw-araw na buhay ang kagalakan po? Amen? Number 1 po, ating pong dapat tandaan na ang ating Diyos, na ang ating Panginoon ay isang Diyos na makapangyarihan sa lahat at nasa kanyang mga kamay ang kontrol nito. Amen? Sabi po sa Philippians chapter 1 verse 6, being confident of this, that He who began a good work in you will carry it on to completion until the day of Christ Jesus. Ano pong ibig sabihin ito? Mga kapatid, tinitiyak po ni Apostol Pablo na ang Diyos po na tumawag sa atin, ang Diyos na nagbigay sa atin ng kaligtasan ay siya ring Diyos na magpapatuloy at magtatapos ng kanyang pagkakatawag sa atin. Amen? Sapagkat nasa kanyang mga kamay ang kontrol ng lahat ng bagay. Amen po? Kaya anuman po ang ating mga pinagdaraanan, stress, problema, pagsubok, karamdaman, mga kapatid, lagi po nating tatandaan na ang Diyos ang siyang may control ng lahat ng ito. Sabi po sa Job chapter 12 verse 10, in His hand is the life of every creature and the breath of all
mankind. Mas maganda po sa wikang Tagalog. Ang Diyos ang nagpapalakad sa lahat ng bagay. Ang buhay ng bawat isa ay hawak ng kanyang mga kamay o ng kanyang kamay. Amen? Alam niyo po mga kapatid, ang buhay po natin, ano man ang sitwasyon natin sa buhay, lagi po natin tatandaan that God is still in control of everything. Amen? Pwede ba natin sabihin yun? God is in control of everything. Kaya kapag ang isang bagyo ay dumating sa iyo, lagi po natin itanim na kontrolado ng Panginoon ang lahat ng bagay. Amen? Hindi pwedeng maganap ang isang bagay nang wala sa kanyang kapahintulutan. Ang malaking katanungan, personal ba natin kilala ang ating Panginoong Diyos? Sa ating relasyon sa ating Panginoong Jesucristo, personal nga ba nating nakikilala ang ating Panginoon? Amen? Ang ating pong Diyos ay atin din pong Ama. Amen ba? He is a good Father and He is a good provider. Amen? Ang isang mabuting Ama ay isang mabuting provider. Amen? Sabi sa Philippians chapter 4 verse 19, "And my God will meet all your needs according to His glorious riches in Christ Jesus." Ang ating Diyos Ama ang siyang magkakaloob, magbibigay ng lahat ng ating mga pangangailangan. Why? Because He is a good Father. He is a good provider. Amen? Amen ba? Hindi po nagkulang kahit kailanman ang ating Panginoon. Sa buong buhay ko, sa aking paglilingkod sa Panginoon, wala akong matatandaan na nagkulang ang Diyos sa buhay. Amen? Kahit ngayon ako'y nag-aaral sa Bible School, napakabuti ng Panginoon sapagkat meron siyang ginamit upang tumulong sa aming pinansyal na pangangailangan. Amen? Ganun po kabuti ang Diyos. Nararanasan po ba nyo sa inyong mga buhay kung gaano kabuti? Nararanasan ba, Morris? Amen. Palakpakan po natin ng Lord. Okay, pangalawa po ang ating Diyos Ama ay ating din pong kaibigan. Sabi sa John chapter 15 verse 15, "I no longer call you servants because a servant does not know his master's business. Instead, I have called you friends. For everything that I learned from my Father, I have made known to you." Kaya nga po bumaba dito si Jesus Christ upang ipakita sa lahat ang isang napakagandang plano ng ating Diyos Ama. Amen? At yan po ay ang ating kaligtasan. At sabi sa 2 Corinthians chapter 1 verses 3 to 4, "Praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ, the Father of compassion and the God who will comfort. As a friend, He comforts us." Amen? Amen po. Amen ba, Jasper? So kapag tayo may mga problema, mga kapatid, huwag po natin unang hanapin ang ating mga BFF. Okay? Una po tayo lumapit sa Panginoon, iniyak po natin sa Lord ang ating mga bigatin sa buhay, kung meron man tayo mga problema, and God is a God of all comfort. Amen? Amen po? Okay, pangatlo po, He is our great healer. He is my great healer. Ang ating pong Diyos ay nagpapagaling po ng ating mga sakit. In 1 Peter chapter 2 verse 24, "He Himself bore our sins in His body on the tree, so that we might die to sins and live for righteousness. By His wounds, by Jesus' wounds, we have been healed." You have been healed. Dahil po sa mga latay ni Jesus, tayo pong lahat ay Kanyang pinigaling. Amen? Amen po. Naranasan po ba ninyo ng personal na paggalingin po kayo ng Panginoon? Amen? Amen. Pwede ba natin palakpakan ng Panginoon? Alam niyo po, pag nababasa ko kasi yung manggagamot, very real. Okay? Mahusay talaga ang Panginoon. Mabuti po ang Panginoon. Okay, pangalawa po, hindi ko na po natin pagkita baka umabalo. Masyado mag-i-emotional doon. Okay, number 2, have faith in God's promises. Okay?
have faith in God's promises. In Philippians chapter 1, verse 21, "For to me to live is Christ, and to die is gain." Para sa akin po, sabi ni Pablo, ang mabuhay ay para kay Kristo, ang mabuhay ay para kay Jesus, ang mabuhay ay para paglingkuran si Jesus, at ang mamatay ay isang malaking pakinabang. Amen? Alam niyo po, hindi po kaya itong bigkasin ng isang tao kung hindi po niya alam ang pangako ng Diyos sa kanya. Can you imagine? For Him to die is gain? Amen? For Him to live is Christ? Really? Alam niyo po, hindi po kayang bigkasin ito ng isang tao kung hindi po niya alam ang pangako ng Diyos sa kanyang buhay at naranasan ng kabutihan. Amen? Amen po. Ang sabi po sa Deuteronomy chapter 7 verse 9, sa pong napakagandang talata rin tungkol po sa katapatan ng Panginoon, "Know therefore that the Lord your God is God. He is the faithful God, keeping His covenant of love to 1,000 generations of those who love Him and keep His commands." In Deuteronomy chapter 32 verse 4, "He is the rock, His works are perfect, and all His ways are just. A faithful God who does no wrong, upright and just is He." Bakit po nagpapagaling ang Panginoon? Because God said so. Sampalatayanan po natin kung ano ang sinasabi ng salita ng Panginoon. Amen po? Why God provides? Because He said so. That He will provide all my needs according to His riches in Christ, according to His riches in glory through Christ Jesus. Amen? Because God said so. It is His promise. And I hold on to His promises. Amen? That's what we call faith. Katulad nga po ng ating worship center, no? Wala pa tayong malinaw kung saan po tayo pupunta. Pero, hindi po tayo nalulungkot. Amen? Because God said so that He will never leave us nor forsake us. Amen? Napakarami na pong pinagdaanan ang iglesia na ito. Kung hindi po ito itinatag ng tao, ilang buwan pa lang ito, sibak na po ito. Amen? Ang iglesia po ito ay itinatag ng Diyos at ang Kanyang pangako po sa atin na kahit kailanman, hindi po niya tayo iiwan o pababayaan. At yun po ang ating pangahawakan. Amen? Amen? Because God said so. Yun po, tuldok. God said so. He will never leave us nor forsake us. Tuldok. Amen? Amen po. Palakpakan natin ng Lord. Hallelujah. Okay, number 3, we have to stay connected to the source. And Jesus is the source of everything. Sabi sa John chapter 15 verse 5, "I am the vine, Jesus is the vine, you are the branches. If a man remains in me, and I in him, he will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing." Mga kapatid, kung gusto po natin patuloy na maranasan natin na kaganapan sa buhay na ito, patuloy tayong manatili sa ating Panginoon. Amen? And we can do that through our prayers. Sabi sa Philippians chapter 4 verse 6, "Do not be anxious about anything, but in everything by prayer and petition with thanksgiving present your requests to God." Sa ating pong pananalangin, pag tayo ay napakaraming bigatin sa ating pananalangin, para bagang ang ating bigatin ay ibinibigay natin sa Panginoon at ang Kanyang pamatok ang siyang ibinibigay sa atin. Amen? Kaya po gumagaan ang ating buhay. Amen? Number 2, sabi ron, tayo po ay paggulay-gulay ng salita ng Panginoon. In Philippians chapter 1 verse 27, "Whatever happens, conduct yourselves in a manner worthy of the gospel of Christ." Mga kapatid, sa buhay na ito, kailangan po natin ng paglubay at direksyon. Amen? Kaya it's a must for us to read the Bible, to study His Word, to devote our time to His Word, every day of our lives. Amen? Bago po tayo matulog, kung napaka-hectic ang ating schedule, kailangan po we have to see to it na bago tayo matulog, ay makapagkulay-kulay tayo sa salita ng Panginoon. Amen? Amen po?
It gives us joy to study His Word. Amen? Napakasarap. At ang pangatlo po, ay tayo po ay patuloy na dumalo ng gawain. Alam niyo po, nire-require po talaga kung gusto niyo po talagang lumago, hindi lang po every Sunday. Dapat po, cell group. Okay? Cell group. Tapos prayer meeting din po. Amen? Alam niyo po, ang pagkain po ng ating buhay spiritual, hindi lamang linggo. Okay? So kung tayo po ay nakakaranas ng mga pagsubok at problema sa buhay, imbis na tayo po ay lumayo sa Diyos, dapat po tayo po ay patuloy na lumapit sa Kanya. Amen? Kasi Diyos ang nagbibigay sa atin ng kagalakan at kalakasan. Amen? Kaya hindi ko po maintindihan yung mga ibang tao. Kapag may problema, lalo silang lumalayo. At lalo silang mapapariwara. Amen? Alam niyo po, ang solusyon po sa problema, wala pong iba kundi ang Diyos. Amen? Amen po. Diyos po ang solusyon sa problema nila. Kaya ibig po na tayo ay lumayo, tayo ay patuloy na lumapit at magpakumbaba sa ating Panginoon. And lastly, in Nehemiah chapter 8 verse 10, Nehemiah said, "Go and enjoy choice food and sweet drinks, and send some to those who have nothing prepared. This day is sacred to our Lord. Do not grieve, for the joy of the Lord is your strength." Ang kagalakan po na dulot ng Panginoon ang siyang nagbibigay po sa atin ng kalakasan. Amen? Katulad nga po ng ating binasa rito, no? Matapos na ilahad ni Ezra, ang saserdote, ang kautusan po ng Panginoon through Moses. After 70 years, narinig po ng mga Hebreo. Sila po'y nag-iiyakan, nagnanawaan. Dahil kinundik sila, nakita nila yung katwiran ng Panginoon at ang kanilang karumihan. Sila po'y nagsisi, nagnanawaan. Anong sabi po ni Ezra at ni Nehemiah, huwag na kayong umiyak. Ang araw na ito ay banal. Tayo ay dapat na magdiwang sapagkat ang kagalakan na dulot ng Panginoon ay ang inyong kalakasan. Amen? Alam niyo po, kapag tayo ay nananatili sa pinanggagalingan ng kagalakan, ang kagalakan kung ito na dulot ng Panginoon ang siyang magbibigay sa atin ng kalakasan. Amen po? Amen. Tayo pong lahat ay tumayo. Mga kapatid, overflowing joy could only be experienced in the presence of Jesus in our life. So sa buwan pong ito, tayo po ay patuloy na mag-aaral ng kagalakan at sa ating pong pag-aaral, sa ating pong pamumuhay bilang mga Kristyano, patuloy na makita po ng mga tao ang kaibahan ng merong Kristo sa kanyang puso. Amen? Amen? Kaya tayo pong lahat ay manalangin. Ibigay po natin ang ating mga mata. Tayo po ay magpasalamat sa Panginoon sa lahat ng kanyang kabutihan at ang ating pong ipapanalangin na ang Diyos na patuloy na siyang mag-sustain po sa atin, mag-encourage sa atin upang ang ating kagalakan sa buhay na ito ay patuloy na magpumapaw. Okay, let's all pray. Panginoon, maraming salamat po Lord sa iyong mga salita sa hapong ito. Maraming salamat Panginoon sapagkat tunay na kayo ang Diyos na mabuti at tapat sa iyong mga pangako. Lord, ang aming mga panalangin, Panginoon, Lord, sa panahon na kami dumaraan sa mga problema, sa mga pagsubok ng buhay, Lord, patuloy na i-encourage mo kami na magpatuloy, Panginoon. Patuloy na palakasin mo kami, Panginoon. At ang mga bagay na ito, ang siyang magdudulot at magbibigay ng kagalakan sa aming mga puso. Lord, ito po ang kaibahan ng isang taong mayroong Kristo sa kanyang puso. Ano man ang maganap sa aming kapaligiran, Lord, hindi po kami maapektuhan sapagkat alam po namin na mayroong Diyos na siyang gumagabay, na mayroong Diyos na siyang nagpapalakas, at mayroong Diyos na siyang tutugon ng aming mga panalangin. Marami pong salamat, Ama. Ang lahat po ng kapurihan at karangalan ay binabalik po namin sa inyo sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay, patuloy po tayong mag-alak.
sa ating Panginoon.